Magandang hapon, mga kapwa-arbitero. Muli ito po si Roger. Tayo po panibagong magbibigay ng panibagong pag-aaral, mag-vlog. Bagamat tayo na busy, kaya ngayon lang po tayo uli nakasingit. Okay, ang ating pong topic ay yung pong FIBA rules na Article 36 na bullet number 5. Okay, pang 5 na po tayo. Bullet number 5, 5. Okay, Article 36, page 43 at Article 36, page 76 ni OBRI. Okay. Definition ng technical foul is a player non-contact foul of a behavioral nature including but not limited to. Okay, panibagong 5 klase o 5 bullet example na makikita nating natural na pag-uugali ng player. Pero ito po yung hindi magandang pag-uugali, unsportsmanlike behavior. Kaya matatawagan po natin siya ng technical foul. Okay, ang nakalagay po sa bullet number 5, obstructing the vision of an opponent by waving or placing the hand near to the opponent eyes. Yung paglalagay po ng kamay doon sa malapit sa mata ng opensa. Take note, hindi lang po ito nangyayari sa opensa. Pwede rin gawin ng opensa to doon sa depensa. For example, ako may dala ng bola, ito pinatural na nangyari. May dala ako ng bola, tinatakpan yung mata ko, technical foul po yan. Okay, ako naman yung may dala ng bola, pwede ko rin takpan. Ang mangyari, takpan ko yung mata ng depensa. Okay, bawal din yan. Kaya yung placing hand, obstruction of vision, pwede mangyari yan na gawin ng opensa o kaya gawin ng depensa. Okay, ano po yung statement ng OBRI, page 76? Nilagyan po ng mas malalim o kaya ng mas magandang paliwanag or kahulugan. Binigyan po ng mas maraming paraan ng disconcerting o pangiilang na ginagawa ng player. Okay, number 1, yung statement ni OBRI, while a player is in the act of shooting, yung patira, nagplano tumira, opponent shall not be permitted to disconcert that player by action such as placing hand close to the shooter eyes. Okay, yung nga, binanggit ng OBR, obstruction of vision, at saka ni OBRI, parehas. Okay, nilagyan pa ng tatlong halimbawa. Shouting loudly, yung sumisigaw ng malakas para gulatin yung player na tumitira ng act of shooting. Okay, ano pa? Stamping feet heavily, yung pong takatak sapatos na parang kabayo. At siyempre, yung clapping, pumapalakpak na malapit doon po sa shooter. Ano po yung pwede maging resulta nito? Okay, na pwede po magresulta ng technical foul kapag ang player na shooter ay nalagay po sa disadvantage. Ibig sabihin na ilang. O kaya na kapag nagulangan siya ng kalaban, ng opponent. O kaya naman, technical foul kung hindi nailang o hindi naman nalagay sa disadvantage yung shooter. Okay, meron pa tayong sisingit na matatawag din natin na disconcerting. Ito yung mas delikado, na bagamat wala kay FIBA, matatawag po natin na disconcerting at mas delikado. Kaya wag po natin i-let go. Okay, number 1, yung sundot ang sikmura, ini-stick yung stomach. Okay, malapit dun sa player na tumitira. Ano pa? Landing spot. Yung pong player na tumitira, yung pagitan ng kanyang paa nila, ipinapasok po yung paa ng depensa ron. Okay, mas delikado yan. At ito yung isa pa sa pinakadelikado sa lahat, yung moving under. Okay, yung player out of shooting, biglang kinat ng player, isa yan sa napakadelikado. Kaya mga kapito, mga kabowlers, huwag niyong gagawin yan. At mga kapito, huwag natin i-let go, bigyan natin ng penalty. Okay, ito yung offense. Ito yung mga pwede nating makita na disconcerting at kung ano yung pwede nating itawag na penalty. Okay, for example, yung bola na sa kamay. Okay, take note. Pag yung bola na sa kamay, dyan po magkakaroon ng disconcerting. Disadvantage yung shooter. Ibig sabihin, magugulangan yung shooter o kaya maiilang. Okay, nasa kamay yung bola, nagkaroon ng disconcerting, tinira. Okay, first offense, pag pumasok, disregard yung technical, warning na natin si player, bawal yan, next time, technical foul. Okay, kuha tayo ng sandaling oras kay coach, mabilis ang coach, ang ginawa ng player mo, next time, technical. Sabihin yung mga player, wag na ulitin dahil pag inulit, matik, technical foul. Okay? Same scenario, yung bola nasa kamay ng shooter, nagkaroon ng disconcerting, tinira, hindi na i-shoot, ibig sabihin na ilang. Okay, automatic, sabi ni FIBA, bigyan natin ng technical foul. Siyempre, pag report natin sa table official yan, sabihin sa barker, technical foul number 17 for disconcerting, alam na lahat ng player at saka ng audience. Ibig sabihin, yun yung pinaka-warning. Pag ginawa nung same team na nakakampi, okay, lahat ng mangyari dyan is a technical foul. Pag ginawa naman ng kabilang team, first offense, warning pa rin. Okay? Ito po yung another scenario. Yung kanina po, na-shoot. Nasa kamay po nasa kamay. Na-shoot.
nagkaroon ng disconcerting na shoot, warning. Okay, pangalawa, nasa kamay yung bola, nagkaroon ng disconcerting, hindi na shoot, technical foul. Okay, ito yung pangatlong senaryo. Okay, yung bola, tinira yung bola, nasa area po yung bola, nagkaroon ng iba't ibang uri ng disconcerting, animal sa mga inanggit natin ng disconcerting, takip mata, sundot sikmura, stamping feet, etc., o moving under, etc. Okay, na-shoot o hindi, warningan natin yung player na gumawa ng disconcerting. Pogi, player, bawal yan. Next time, technical foul. Lapitan si coach. Coach, next time, yung ginawa ng player mo, next time, technical and sportsmanlike behavior yan. Okay. Pag inulit, okay, tinira yung bola na sa ere, inulit, kahit anong klase ng pangiilang ang ginawa o disconcerting. Okay, pipituan po natin ang technical foul, pumasok o hindi. Ang kaso niya po ay disregarding warning of the referee for unsportsmanlike behavior for disconcerting. Okay, dalawa po yung kaso niya, no? Technical foul, disregarding warning of the referee, at saka unsportsmanlike behavior, paulit-ulit na ginagawa ng player na disconcerting. Okay, mga kapuso, mga kapito, ano po ang penalty at parusa? 1 free throw sa team ng mabait. Yung shooter, designated by the coach, kahit sino, pwedeng nasa labas na active player, magkakaroon ng sub, at saka beacon. Ang throw-in po ng bola, ang resumption ng game, ang inbound, where the ball is located nang pumito tayo ng technical foul. Okay, yung iba pang mga senaryo ng technical, kung mga penalty, kung nasa back o sa front court, nasa una na po ng ating video. Okay, pangalawa, bakit po binawal ni FIBA? Kaya po binawal ni FIBA ang disconcerting, at saka yung obstruction of vision, etc., etc. Lahat ng klase ng pangilang. Number 1, para makaiwas tayo sa disgrasya. Pangalawa, para maiwasan yung provoking. Dahil pag pinayagan natin yan, pwedeng makauwi sa kaguluhan. Okay, muli, mga kapuso, mga kapito, ito po si Kuya Roger. Kung meron kayo natutunan, please, like and share, at ibahagi natin sa iba. To God be the glory. Thank you!